Hello mga habibis! Another unboxing at product review na naman tayo. Meron ako ditong Oster Belgian Waffle Maker. Matagal nang nakastock ito at hindi pa nagagamit, kaya samahan niyo akong mag-unbox ng waffle maker na ito. Hindi mawawala sa box ang user manual at syempre ang main event, ang waffle maker. Nakita niyo naman, napaka-cute at very handy ng waffle maker na ito. Ito naman ang kanyang temperature control na may minimum to maximum heat. At halos isang dangkal lang ang kanyang haba at lapad. At napaka-cute. Halos kasing laki lang siya ng plato. Next ay itidemo ko naman sa inyo kung paano siya gamitin. Siyempre, unang-una ay gagawa muna tayo ng waffle mixture. I-prepare muna natin lahat at pagsamasamahin lahat ng dry ingredients. Mix hanggang sa mawala ang mga lumps. Then, set aside muna natin habang pinapainit natin ang waffle maker. I-plug in na natin ang waffle maker at hintay nating mag-red light. I-adjust natin yung temperature, minimum to maximum. Nasa inyo po yan. At hintayin natin na mag-green light. Once na nag-on na ang green light, ibig sabihin po, ready na po ang ating waffle maker. Pwede na tayong magsalang ng mixture. So dahan-dahan lang po ang paglalagay ng mixture. At take note, wag po nating pakapupunuin dahil mag-e-expand pa po ang ating waffle mixture. So ito yung first attempt ko, unang salang ko. At nakita nyo naman parang lata kasi palpak yung unang salang ko. So, ang ginawa ko, baka may kulang doon sa aking mixture. Nagdagdag ako ng harina or kulang sa tubig o sumobra sa tubig, sorry. So, ayan po yung mangyayari kapag marami yung lagay nyo ng mixture. Haapaw siya. So, same procedure lang, salang, check, bukas, ganun. So, ito na yung mga sumunod kong salang. Medyo okay na siya. So, yung una kong salang ay kinain ko siya para at least makapag-adjust ako dun sa mixture ko kung ano yung kulang. By the way guys, yung ginawa ko palang mixture ay eggless. So, wala po akong nilagay na itlog. Dahil kung ano lang yung available sa kusina ko, ay yun lang yung ginamit ko. Harina, baking powder, tubig lang po yung nilagay ko at hindi ako naglagay ng gatas. Kasi gusto ko lang itry siya, itong waffle maker na to, kung okay ba. So next time nagagawa ako, mas sasarapan ko na siya, complete ingredients na. Same mixture lang din ng pancake yung ginawa ko. Pero ito kung ano lang yung available na meron ako sa kusina. By the way guys, kayo na po ang bahala sa magiging toppings ng inyong waffle. So babawi po tayo sa toppings. Pwede tayong maglagay ng whipped cream, chocolate syrup, margarine, honey, or melted sugar. Siyempre, after nating gamitin ang waffle maker, linisin po nating maigi. At siguraduhin nating malamig na ang waffle maker bago natin ibalik sa box or bago natin itago. Okay, sa tingin ko hanggang dito na lang ang video natin. At I hope na sana nakakuha kayo ng idea. Nakita nyo naman ang trials and error. At kung nagbabala kayong bumili ng ganitong waffle maker, masasabi ko goods na goods at napakadali niya pong gamitin. Ito na po ang ating finished product. You can put any toppings of your choice. Thank you for watching and see you guys on my next videos.